Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Itong sasakyan na nakikita nyo po rito ay yung ginamit ko dati doon sa incline parking, saka yung uphill parking, kung paano mo ipapark ang isang automatic transmission na sasakyan. So, ibig sabihin, ginawa na po namin ito way back 3 weeks ago. Ayan, si Rudy ang gumawa. Ayan. Tapos, nung isang araw, tumawag sa akin si Dr. Climaco at dala-dala po nung kanyang asawa na doktora din, itong Suzuki na to, at umusok daw. O sabi ko, ano kaya nangyari doon, Rudy? Sabi ko sa kanya, bakit umusok? Naubos yung coolant at umuusok daw po doon sa makina. At tumirik. Huminto talaga yung makina. Nung tumaas ang temperature niya, huminto na, hindi na mat-start. Ngayon, pinapunta ko kagad si Rudy. Ni-rescue po namin, malapit lang naman diyan sa Tropical. At pinatignan ko kung ano yung problema. Ito mga kapatid. Yung radiator niya mismo, na kung titignan mo, wala namang damage. Ganda pa yun. Yung mga pins niya. Pati dito, okay naman, medyo marumi lang. Pero ito ang nasira. Ayan, no? Nag-crack po dito yung plastic. Kita ba yan, Sarento, yung crack na yan? Ayan, no? Nag-crack dyan, at diyan po lumabas yung coolant. Kaya nung lumabas yung coolant dyan, siyempre, mababasa yung portion na to, medyo mainit yan. Nagkaroon ng steam. So, yun yung nakita nila na umuusok. Ito po ang naging problema, yung radiator. Ngayon po, talagang kailangan bibigyan nyo ng atensyon yung inyong mga radiator. Kasi ito, ang ganda-ganda ng radiator na to, pero ang naging problema niya, ito mismong plastic. Kaya yung iba, nagsesettle po sila sa aluminum na radiator. At yung iba naman, yung talagang mga luma pa, yung tanso, yung ibabaw. Kaya lang, halos lahat ng mga bagong sasakyan ngayon, talagang naka-plastic at aluminum naman yung kanyang body. Ito. Yan, parehas po ito na aluminum. Ngayon, nag-SOS na po ako at kumuha na tayo kay Sir Carlo Tan, okay? At binigyan na po tayo ng bagong radiator. Ayan. Ito po yung top cool radiator na ilalagay na po natin dito sa Suzuki Jimny. Pero Rudy, nung ito ay ni-rescue nyo, pre-wheeling yung yung clutch pan. Clutch pan, sir, malambot, pre-wheeling talaga. Nung binuksan nyo, may laman pa bang silicone oil? Wala na, sir, kakaunti na lang. Wala na rin. So doon pa lang ginawa nyo na. Dito na, sir, pinandar na lang namin yan. Dito na. So doon naglagay na lang kayo ng Tubig, sir. Tubig. Mineral, dinagdagan lang namin. Oo. Pagka ganun, mga kapatid, na inabot kayo ng ganung sitwasyon, nasira nga itong plastic dito, lumalabas yung coolant, huwag yung tatakpan to, mga kapatid. Huwag yung tatakpan. Ayan. Pabayaan nyo lang na mabagal lang yung takbo nyo, unti-unti lang ang takbo, marahan lang, huwag yung tatakpan yan para hindi mag-ipon ng pressure. Kasi pag nag-ipon ng pressure yan, tinakpan nyo rito, talaga lalabas dito yan. Kasi may pressure na. So makatabi lang kayo, lagyan nyo ng tubig na lang, huwag na coolant. So habang umaandar kayo, hindi naman kayo back pressure, hindi back pressure yon. So pwede nyong nilalagyan-lagyan ng tubig yun. Hindi naman yan basta-basta tatapon. Ang mahirap kung back pressure, talagang Bubulwak yun. ibubulwak niya yun. Pagka may back pressure kasi, pag start at tanggalin mo yung takip niyan, radiator cap, punuin mo yan ng coolant or tubig, pag in-start mo, bubulwak yung tubig eh. Kasi nga may pressure doon sa loob ng engine. Ngayon, kung walang pressure at nakikita mo parang bumubula-bula lang, pwedeng marumi yung radiator. Hindi talaga ma-circulate, bara-barado na yung mga butas dyan, yung mga linya ng dadaanan ng tubig dyan. So kapag kaganon, yung iba, pag talagang walang budget, pinapa-overhaul. Pero mga kapatid, isa po sa pinaka dapat na gagawin nyo kapag kayo ay nagkakaroon ng problema sa cooling system, kung 5 taon na ang radiator nyo at nagka-problema, palitan nyo na ng bago yan. Kasi po, napakadelikado kapag kayo ay na-overheat at lalong-lalo na hindi nyo alam kung kayo pala ay nag-overheat na. Pwede po talagang maruin yung inyong makina. Pwedeng yan ay mag-overheat ng matindi at masisira po talaga yan. Kakatok yan. At malaking gastos po ang mangyayari sa inyo. Okay, Rudy, meron ka pang biniling nakakabit na rin ba yun? Oo, sir, yung tensioner bearing yan. Yung Nasaan? Tingnan ko nga. Ito, naikabit mo na to. Oo, sir, yung bago. Ito mga kapatid, itong mga Suzuki na yan, kahit sabihin mong yung, yung isa, Vitara. Ang mamahal po ng pyesa nito. Ito, magkano bili rito? 8,000 may gita. Magkano? 8,000 may gita. 8,000 to. Ito lang bearing na to. Ngayon, sabi ni Dr. Climaco, dapat daw, original.
O kaya original, kaya ngayon lang namin naikabit, ngayon lang Ah. dumating yung pyesa. Yung belt sir, pinalitan ko. Palit na rin tayo ng belt. May mga bitak-bitak na yan eh. Ayun, oo. So tama yun. Na kapag ka ganyan, ayan oh, Sarento oh. Oh. Hi Doc, ito po yung belt nyo, pinalitan na rin namin. May mga bitak-bitak na. Ganun din yung isa. Ito hindi pa masyado. Sir. Ayun. Ito yung hindi natin nagawa dati. Lagot ka kay Doc. Hindi mo Kaya pala sir, pinalitan ko na sir eh. Ha? Kaya pinalitan ko na ngayon. Pinalitan mo na. Okay. Sa tingin mo, meron pa tayong dapat palitan niya. Palitan mo na. Oo, sir, Bago double natin check, sir. i-deliver kay Doc yung sasakyan. Okay. Lakas ng ulan eh. Oh. Itong si Sir. Ayan, oh. Grabe naman itong nangyari sa sasakyan mo. Bakit ka nagpalit ng makina? Wala na, kumatok eh. Kumatok. Nag-overheat. Hindi na ba kayang i-overhaul? Bakit nagpalit ka ng makina? Matagal pa daw eh, abutin ng 2 linggo. Oh. Sabi ko, palit talaga ng makina. Bawal ka palang galitin sa ganyan, ano? Nag-overheat. Hindi na pina-overhaul. Nagpalit ng makina dyan sa BIOS. Eh ngayon, nag-overheat pa rin. Umiinit pa rin, sabi mo. Oo, minute pa rin. Umiinit pa rin. Minute pa rin. Hindi normal ang init niya. Talagang sobrang init. Sobrang init. O ngayon mga kapatid, ang isa sa nakita ko din na problema, kanina nakita mo naman nung nilinis natin yung radiator, no? Oo nga, daming itim. May itim. Sobra, no? So hindi makapasok yung press air. Yung hangin, di makapasok. Hindi makapasok. Eh sabi ni Sir, kapag ka daw bumabiyahe, galing kayo ng probinsya, Batangas. Batangas, hindi naman nag-overheat. Hindi nag-overheat. Pero pagdating mo dito sa Manila, traffic na, Sobrang na init. nag-overheat na. Nag-overheat na. O ngayon, yun, nakita ko, napakadumi nung radiator doon. Pati yung condenser. So pinabugahan ko ng tubig, yung ating power spray, at maraming ang nakitang mga dumi dito. Ayan yun, no? Nilagyan ko na rin to ng auxiliary fan. Ayan, pakita mga Sarento. Kita ba? Ayan, nilagyan ko ng auxiliary fan. Sabi ni Jong, di naman ikaw naglagay, sir. Siya daw kasi naglagay eh. Pinalagay ko. Pero ang trigger nito, mga kapatid, may sarili siyang thermo switch. Pero yung thermo switch na to, susubukan ko. Ito po, ayan, thermo switch ko, electronic na. Kapag po ito ay uminit ng 80 degrees Celsius, magti-trigger to, magkakaroon ng contact to, switching transistor. Parang triac na rin or yung mga ginagamit sa mga electronics, pagaganahin yung relay at gagana po yung ating auxiliary fan. So hindi ngayon umaasa yung auxiliary fan na yan doon sa fan nung inyong radiator mismo. May sarili siyang linya, may sarili siyang electronic circuit at ito nga po yung pinaka-switching transistor. Mga kapatid, susubukan ko itong ating switching transistor. Ayan. Initan ko, hindi ko po lighter to, kay Jong po ito ha. Ayan si Jong. Initan ko pong konti. Parang i-assume nyo na nakadikit siya doon sa, sa makina. O yun. Ano po, minute na, naramdaman dyan. Ayaw, bikot na, oh. Oh. So ayan, uminit na po kasi siya. Ngayon kung lalamig po ito, basa po ito. Kung lalamig na ulit siya, ayun, namatay na po. So ganun siya. Pagka napalamig na nung ating fan, yung radiator mo, mamamatay siya. Pagka uminit na ulit, bubuhay ulit siya. So ito yung pinaka-switching niya. Halika, pakita ko mga kapatid, meron na kaming bagong electrician. No? Ano pangalan mo ulit? Jaime po, sir. Si Jaime, si Jimmy. O yan, Jaime, hanapan mo to ngayon ng mainit na portion ng makina or dito nga, ang gusto ko dito eh. Ito kasi yung mainit na portion ng radiator. So dito, galing sa loob ng makina yung coolant, pupunta rito sa ibabaw ng radiator. So syempre, dito siya sa ibabaw ng galing, pagbaba niya ron, mahanginan siya ng dalawang fan natin, electric fans. Kaya pagdating sa baba, malamig na eh. Ganun yun. Kaya hindi mo to pwedeng ilagay sa baba. Dapat lalagay mo to sa taas. Kasi nandoon yung init na sinusukat niya. By the way mga kapatid, ito po, hindi siya naka-direct dito sa, sa ating fan. Masisira ito. Ito po, ang tinitrigger nito ay yung relay. Ito yung relay. Yan. Pakita mo nga. Yan. Yan ang tinitrigger niya. So, ang pinaka-switch pa rin natin, yung relay mismo. Papunta dito sa ating electric fan. Okay, Jaime, balik ko na sa'yo. Mga kapatid, ipakita ko lang po sa inyo yung bago nating scanner, saka ito yung luma. Napakalaking tulong po sa amin itong lumang scanner na to, kahit ganito po yan. Marami po itong naayos na mga problema. At marami kaming mga na-delete na mga error codes, mga faults ng mga sasakyan na ginagawa namin.
Pero syempre, lahat ng bagay naluluma at outdated na yung ilang mga softwares at napakababa po kasi nung nung storage. 4 gigabytes lang siya, samantalang itong bago ay 512 gigabytes. So ngayon mga kapatid, ito po. Pakita ko lang sa inyo yung ilang mga service function na baka mamaya merong ganyan kayong problema. So dito po, kayang-kaya na nating i-trace ang problem, hanapin yung mga error codes, yung mga faults, at yung mga problema nga na yan na kailangan ma-scan. So dito ang isa sa talagang sa tingin ko ay pakikinabangan palagi namin dito ay ito pong ABS bleeding. Ayan. Ako po, natatakot ako mag-drain ng mga ABS kasi nga may mga pagkakataon na kapag din-drain mo yung fluid doon sa canister ng preno, ng brake fluids at naubusan talaga ng laman, nagkakaroon ng error yung ABS, yung kanyang ABS system. So, kailangan meron kang ganitong mga scanner para ma-bleed mo siya ng ion doon sa bleeding mismo nung electronic, nung kanyang module. So, ganun po yun. Ito po yun sa ABS bleeding. Siya mismo, ito mismong scanner ang magbi-bleed nung ABS mo. Pagaganahin niya yung mismong mekanismo ng ABS at siya mismo yung nagbubuga ng fluid. Ito ngayon ang magpapatakbo habang iyon ay binibleed nitong ating scanner. At ang isang talagang gustong-gusto ko dito ay itong IMO programming, no? Immobilizer at immobilizer reset. At ito po, yung injector coding. Halos karamihan ng mga diesel engine, lalo na yung mga CRDI, itong injector coding ang kanilang mga nagiging problema. Mga naglo-low power. Ayan, injector coding. So, dito, meron na siya. Dito kasi wala yon. Karamihan nung nandito, wala po dito. Kaya, siyempre, kaya ito mahal. So, dito naman sa Autoruns, hindi naman ako mahal maningil kung ipay-scan mo. Katulad din po sa ibang mga kasa or sa ibang mga shop, kung ipapagawa mo sa amin, pwede naming i-waive yung scan. Pero kung hindi nyo papagawa at magpapa-scan lang po kayo, meron po tayong minimal fees na sisingilin po doon sa mga nagpapa-scan. Si Sir Matthew Buen, isa siyang data engineer. Ano ba yan, sir? Yung data engineer, ilang years ba yung course na yan? 4 din? Actually, ang course niya, wala naman talaga. Nung time namin, wala talaga siyang course. Oo. Computer science, okay. Minsan, computer engineer. Okay, computer engineer, ECE, okay din pwede silang mag-switch. Pero ngayon, meron na rin siyang mga course for the data engineering, yung mga data analyst. Okay, kaya ako naitanong, sir, kasi tulad niyan, ginawa ko yung Honda mo. Electronic technician din ako. Tapos partly nun, ay katabi lang nung kwarto namin yung mga nag-aaral ng mga computer, electronic computer technician. So magkakatabi lang kami. So meron din akong background sa computer. Kaya sabi ko sa misis mo kanina, ba't di siya mag-iba ng linya? Since programmer ka, computer tech ka, halos lahat ng mga sasakyan ngayon, ang talagang magiging ang magra-rise na mga technician pagdating ng araw, yung mga marunong mag-program, yung mga IT, yung mga computer science graduate, or yung mga computer engineer, mga ganyan. I think mostly mga computer engineer kasi Computer sila engineer. yung mas lapit sa mga computerized and then mechanical na actual. Hindi, wala nang yung mechanical wala na halos. rin. Mawawala yung mechanical, mawawala yung engine, mawawala yung mga binibigyan mo ng fuel. Mawawala yan, more on motor, so electrical. Motor and then computer box. Then computer box, programming, tapos yung CAN. Diba? Canvas, control area network. So halos puro ganon. Tapos yun nga, yung mga bagong mga scanner ngayon, tulad nito. Ito yung pinakabago nating scanner. So dito sa mga service function niya, yan, makikita mo na nandiyan ABS bleeding, AC system relearn, lahat nandito na. Adaptive front lighting, clutch matching, brake reset, EGR adaptation, crankshaft positioning, nandito na lahat. Yung mga nung panahon na nagre-repair ka, ano kaya sira kaya ito? May problema kaya ito? Dahil yung mga old school, no? Even yung hindi pa nagkakaroon ng mga ganitong mga gamit, mga sophisticated na scanner. Dito, makikita mo tulad niyan. Injector coding. Itong injector coding, halimbawa yan, yung Innova na nasa harap natin. Pinakailaman mo yung mga injectors niyan. Pina-cleaning mo sa calibration center. Tapos ngayon, matagal na tanggal yung battery. Pagbalik mo ngayon, yung injector mo,
corrupted ngayon yung Oo, may ganun, yung data. may ganun O, di ba? ngayon. Ikaw yung May- corrupted yung data. Pagkabit mo ngayon ng mga injectors mo, gagana siya pero low power. Kailangang i-encode mo ngayon. Ibalik yung dati niya. Yung code settings. doon sa ano yung kaya mo ba 'yon? Program ka nga di ba? Kaya ito, kaya mo lahat 'to. Yeah, Kailangan mo lang magkaroon ng konting background Yes. sa sabihin na natin, meron pa naman kasi mga mechanical So, automotive, kailangan mo lang para magkaroon lang ng Kailangan ko lang mag-meet. Ito yung manual ng sa side nyo. Ito yung sa side ng computerized. Oo. Tingnan ko kung ano yung requirements para makita ko paano ko siya magagalaw. And then based that, yun isa-set up ko sa computer box. Ito pong scanner po namin na ito mga kapatid, kahit mga electric vehicle, kaya na pong i-scan ito. May BYD na rin po dito at karamihan yung mga China-made na mga electric vehicles nandito na. Kaya na po, pati yung mga Volkswagen nandito na rin po. Yung mga bago na mga electric vehicles kasama na dito. May i-scan na rin namin. Pero kung halimbawa ang mag-i-scan, isang data encoder, isang computer science graduate, o di ba? O katulad mo, parang napakadali, di ba? Madali lang. Napakadali nun. Available naman yung Tatanong mo lang sa akin, ano ba yun? O, di ba? So yun po mga kapatid, yung mga aspiring din ng mga mekaniko, okay lang, nanonood kayo kay Autoruns dun sa mga tips, pati yung mga shortcuts, no, mga ganon. Pero kailangan mag-aaral talaga kayo. Kasi ako, meaning ko sa inyo, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako dito sa mga bago. Continuous talaga learning. Kahit sa Continuous. bagay, hindi pwedeng tumigil. Lalo ngayon, marami nag-improve, marami dumadagdag. Kaya hindi pwede may stock up yung knowledge mo na hanggang dun lang. Ang buhay digital ngayon. Medyo. Sobra. Ngayon, ganun din po dito sa mga sasakyan na mabibili nyo itong mga bago. Lahat ng mga programs, lahat ng mga softwares ilalagay dyan sa sasakyan mo. At kung yan ay masisira, hindi mo kayang gawin talaga yan kung walang mga katulad nyo. Di ba? Kaya nga makokontrol ka, bumili ka ng sasakyan galing China. Kaya kang kontrolin ni China pagdating ng panahon. Basta connected online. Basta connected online. So yan mga kapatid, Sir Matthew, kumusta yung Honda mo? Nagulat akong ginamit ko kanina. Wow, sobrang lambot. Lambot Parang galing kasa uli. Mga kapatid, doon sa mga pumipitik ng odometer, dito hindi kayo makakalusot. Halos lahat ng mga models, lahat ng mga units na pinitik yung odometer, sigurado mababasa na po nitong scanner na ito. Kaya po mga kapatid, sana po ay mag-ingat kayo sa pagbili ng mga segundamanong sasakyan. Siguraduhin nyo po na iyan ay hindi napitik ang odometer dahil yun ang magsasabi kung gaano na katindi ang naging serbisyo or kung gaano na kahaba ang tinakbo ng mga sasakyan na bibili nyo at yun ang magpapatunay kung ilang taon na siya. Kung halimbawa tumakbo yan ng 200,000 kilometers, 20 years na yun. Yung ano niya, yung pagod, yung trabaho niya. Kaya wag po kayong bibili nung mga sa tingin nyo napitik ang odometer. Naku po, malaking problema ang inyong mararanasan. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.